Hello everyone! This is Pastor Bubot po muli na inyong mga kasama for 1 hour dito po sa Pangasinan Eagles Network. At muli po tayo ay bumabati sa lahat ng ating mga kaibigan na all along through 255 days ng live streaming. Tayo po ay magkakasama at salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumago, ma-enjoy ang kanyang salita. So sa hapon na ito, tayo po'y muling mag-umpisa sa isang panalangin as we give glory and honor, respect to our God. Tayo po'y saglit na tumungo at magbigay galang sa ating Panginoon. Father God, in Jesus' name, kami po ay humingi sa iyo ng patnubay na muli as you prepare this 45 p.m. live streaming ng Pangasinan Eagles Network under your care, under your guidance, for we believe that as we submit everything to you, you will take care of it and you will embrace it. At hayaan mo, Panginoon, ang lahat na nakahandang makinig ng iyong salita ay bukas ang puso upang tanggapin ang iyong banal na Espiritu sa tulong niya lamang, sapagkat sa pamamagitan ng aming pagsasama-sama ay lalo kami nakakapagpalakasan. Salamat din sa iyong gagawin sa isang bagong series na aming bubuksan ngayong hapon, at hayaan mo nga pong matutunan namin na lalo pang mapalapit sa iyo through the power of your word. Pagkatiwala mo kami, O Diyos, ng iyong lakas kapangyarihan at ang malayang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo ko iniaasa ang lahat as you consider your servant as a channel of your word today, as you put words into his mouth na ikaw lamang ang pinagmumula nito. That the name of Jesus alone be exalted. Sa iyo ko po pinagkakatiwalang lahat, makapangyarihang Diyos, at kasama ng iyong mga anghel, hinihiling namin ang isang malakas na internet connection upang kami malaya makapagtalastasan at mahipahayag ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Kung kaya sa oras na ito ay balutan mo kami ng iyong lakas, kapangyarihan at lahat ng dilang masasama that is speaking against us, and the power of your word, we rebuke them right now in Jesus' name. Kung kaya, Panginoon, pagkatiwala mo kami ng isang malayang, banal na Espiritu sa loob ng isang oras upang maitaas lamang ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos. Ihanda mo ang aming mga puso. And of course, God, this is for your glory alone. Salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. To God be the glory in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon sa inyong lahat na ating mga kasama. At salamat sa Panginoon. Gawa ng tayo ay tuloy-tuloy na nakakapag-live streaming every day for the past 255 days under the banner of the Pangasinan Eagles Network. At ito po ang inyong Pastor Bubot na muli yung mga kasama every day, 4 to 5 p.m. po. So tayo po muna ay babati. After that ay tayo naman po ay magbabasa ng ating text at tatalakayin natin ito sa loob ng isang oras. So, babati muna tayo. Cheche Bihag, number 1 ka, Cheche, from Iligan City. Ervin Spina ng Manawag and Bataan. Marjorie Lloyd Velasquez ng Kingfisher and San Carlos, if I am right. Ganun din kay Kathleen Magalong Doria ng San Carlos and Tarlac. Lumipat na sa Tarlac. Don John Claveria, yan, magandang hapon. First time muli, matagal na wala si Don John. Ganun din kay Marvin Alvarez de Vera ng Kalay, Tese de Vera Aliado, at si Ate Alma ng Sydney, Australia. At Erlinda Lumiwan Velasco saying hi to you po. Merry Christmas, Happy New Year. Meron pang hangover na Merry Christmas, At ganun din kay Junel ng Asinggan, Manny Okang ng Season, Nanay Josephine Hines ng Malasiki, Assemblies of God, ayan. Nakakapanood din po siya doon kay Bishop Jerome kahapon, nakita ko naka-online siya, praise God. Ganun din po kay Corazon de Guzman, Kezel Kerry Alvarez, Kuya Greg Claveria ng Kalanglaan, blessed afternoon daw sa ating lahat. Sabi ni Kuya Greg, ganun din si Ate Norma Balotho Madamba ng Baguio City. Kumusta na po kayo dyan, Ate Norma? At ang inyong buong pamilya, always, Panginoon, ingatan mo ang pamilya Madamba, sa pagpalain pa kayo dyan. At ganun din, binabati ko rin si Romel Castueras at ang kanyang magandang asawa, si Ate Nelly ng
San Jose, California. Rosalina Marinay ng Las Piñas, hello. Si Pastor Dominador Ilagas ng Guam, and ang aking anak-anak, si Melanie Loren Santiago ng Hong Kong. Hello, Angeli. Kumusta na ng Bukig, Bunuan Bukig. Wala ka ata kahapon, Blessed afternoon din sa iyo, Angeli. At ganun din, kay Ate Elma na Singapore. Kumusta na kayo ni Kuya Joel Seng? Kailan ba uwi? May travel ba na naman kasi because of the new variant of COVID-19? Ayan. Ganon din binabati ko ng God bless afternoon ang ating pastora ng Gospel of Christ. Diyan po sa Binmalay, si Ate Pastora Verna de Leon de Guzman. At of course, si Ate Crisilda Canapi ng Guam. Magandang hapon. Ito, shout out from Kuya Manny Okang ng Sisong Pangasinan, ang Barangay Okang. Marami-rami ito ha. Marlene, Manilin Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, at si Christopher Shai Padawang, and saka si Jude Kenneth. Yan. Milagros Orchola, hello po sa inyo. Blessed afternoon din po. Gina Alcoron, Minyo, sister, kumusta po? Ganon din kay Princess Sarmiento, blessed afternoon. Ito, pamangkin ko to Pastora din po ito And ano bang church? Nakalimutan, IFBC. Oo, IFBC. Si Pastora Beth Gadon Victorio, pamangkin ko po ito. Ayan, Tito Pastor Bubot. Oo, kumusta ka na? Ayan, mabuti naman, mabuti. Laura Flores, Jasril de la Cruz, at saka si Ate Malu Abued. Kumusta po kayo, Ate Malu? Thank you, na-receive ko na po. Salamat po sa inyo. Pagpalain pa kayo ng Panginoon ni Kuya Alex. Ano po? Ganon din kay Ate Brenda de la Cruzara ng Dubai and Marunong. Henry Hiens, magandang hapon din. Ganon din kay Jiliana Alexis D.N. Palaganas. Blessed afternoon sa inyo dyan sa Sapang, Santa Barbara, Pangasinan. Si Junel dyan sa Asingan, at saka si Pastor Renato. Magandang hapon po. Watching from the Prayer Mountain, sabi ni Pastor Renato. Magandang hapon sa inyo dyan sa San Fabian, San Fabian. Ganon din kay Linlin Loresco ng Tulyao. Pray. Linlin, magandang hapon. Kumusta ang Loresco family? Okay, Ate Domi Magno ng Sydney, Australia. Ate Rita Rodriguez, una ka ngayon kay Ate Virgia ng Caloocan, at ang kanyang gwapong-gwapong asawa si Kuya Danilo. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Caloocan. Andrea Laureano Junio and Roma Grande ng Tarlac. Moncada, Tarlac. Ito na, shoutout mula kay Jiliana Jaya Vinis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Cristina Almazan, Joan Jukina, Altea Kalinawan, May Kayla Esquibal. Ganun din kay Edwin Reyes and Ate Aida, Sister Aida Cuenca. Magandang hapon po. At ganun din, binabati ko si Lolo Miling and Uncle Ambo dyan sa Asingan. Binabati ko rin ang Agapay Tarangco family. Hello, Lolo Miling and Uncle Ambo. Junior Line Prudencio Barbosa Jr. is also watching. Shout out again coming from Jiliana Alexis Palaganas, Narjory de Nieva Palaganas, Marjonel de Nieva Palaganas, Bernard Palaganas, and Eliza de Nieva. Hello to Jessa Torres. Magandang hapon. And from Laguna, Sofia Rosal. Happy New Year to you. Yan na. Hello po from San Carlos City, Pangasinan. Aba, mukhang nakauwi ka, Ate Chris, Bumabati ka from San Carlos City, Pangasinan, di ba nasa Guam ka? Magandang hapon dyan sa San Carlos from Ate Chris Canapi, Yan, Pastor Bubot, pa-shoutout naman. Na-shoutout ko na kanina si Romer at saka si Nelly of San Jose, California. Nina Marie Alim Riolada ng Baguio City, at si Jessica Gomez. Binabati ko rin ang kanyang gwapong asawa, si Vic Riolada. Maluabwid, shoutout ko po mga kapitbahay ko dito sa Taguig. Di ko na sila isa-isahin, madami sila. Ang importante, nakikinig sila. Malakas naman ang aming speaker, Rolly and Eugenia Gipulya at Jocelyn. Hello po kayo dyan sa Taguig, sa lahat ng mga kapitbahay ni Ate Malu Abwid, yan. Allen Ray Joquino Longno and Brian Gallego. Hello po sa inyo at ang buong pamilya nyo, Brian. Ganon din kay Loreto Andanar. At of course, from Hong Kong, ang Queen of Diamonds, si Reyna Diamond. Ganon din kay aking beshi-beshi, si Jor L. Kent. Kumusta na ba kayo dyan? Mahigpit daw,
Mahigpit daw dyan. Kumusta mo kay Julie? Pumuti na ba si Julie? Pumuti na? Amen. Ganon din, saying hi to Colibeng Baguio Transient House. Kung kayo po ay pupunta ng Baguio City, wala kayong matuluyan, ay i-chat nyo po ang Colibeng Baguio Transient House under sa pamamahala ni Nina Marie Alim Riolada and Vic Riolada. Dennis Lumat Bigalbal, hello sir. Pastor Bubot po, nandun namin sa Jesus, dito po sa Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. Shout out again para kay Luel Angelo Craver, Rochelle Benito Meca, Aya Molina, Mark Irving Kalimlim Tumanan, and Kimberly Carino Gabrielio. Hello to Vince, dyan po sa Primicias. Hello again kay Ryan Carl Francisco the First, magandang hapon. And of course from Japan, Okinawa, Japan, Leia Robledo and family. Ang chairman po ng youth natin dito sa Santa Barbara Powerhouse, walang iba kundi si Jomar Gumawid. Blessed afternoon din sa iyo, sir. Agnes Kim Fabon, Carlos Bruzola, Watche. Shout out again coming from Chiliana, Crisaline Estrada Segundo, Clarissa Season Balala, Sanshi May Gumawid, Angeline Tulao, and Eliza Reyes. Ang ganda ng topic natin ngayon, Pacing 2021 through Isaiah 43, 28 to 21. Maganda po topic natin, ha? Mary Joy Palaganas, magandang hapon. Ganun uli kay Ate Aida Cuenca, hello. Kuya Ramil Kawili, hello po sa inyo at sa pamilya nyo. Ate Leah ng Hong Kong, kumusta sa inyo? At binabati ko rin ang kanyang gwapong-gwapong asawa dyan sa Bunuan, Bunuan, Katakdang. Ganon din si Marivic Alacar ng Lebanon and Veligin Malikdem Paraino ng Kalasyaw, I think. Morfa Roy Molo ng Kalasyaw also. Mapagpalang hapon din po sa inyo. Ate Fortunata de Leon Matabang, saying hi po sa inyo. At Sister Juby Mendoza Legi ng Assemblies of God, dyan po sa Karusukan. Kumusta na? Happy New Year sa inyo dyan sa Karusukan. Kumusta nyo rin ako kay Kapitan Flor Kalimlim. Kuya Arnel Rosario, belated happy birthday sa'yo. Diyan po sa UK. Ano po? Emmy Vicente and Jeffrey Tenorio Garcia. Also watching. Blessed 2021 po sa inyo. Reynaldo Angeles also. Ayan, Romer Castueras, Maria Ligue. Blessed afternoon. Pa-shoutout po kay Aurelia Carcha, London, and Lamberto Meneses, USA. Abasi, Ate Aurelia Carcha, London. Tapos si Kuya Lamberto Meneses sa USA. Marami pong nararating ang share, Pastor. Totoo yan. Kaya nga pakishare-share na Marami po talaga at ang dami nang nakakilala at nakabalik sa Panginoon. I just want to remind you that we are not after any religion. We are after the goodness of God in Christ Jesus lang. Wala pong pangalan ng church sapagkat kami naniniwala this Pangasinan Eagles Network is a church without wall. Kanya-kanya kaming churches pero pinagbuklod kami for one passion. That is to share the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Napakabuti ng Diyos. Ate Wilma, salamat again. Alam mo na yan. From Perth, Australia. Naku naman, nakakatuwa, Diana J. Palaganas, hello. Maricel Magno and Mirna Soriano Flores. Kumusta po kayo dyan? Bernie, binaliktad to Almario Almario Coro. Binabaliktad ko. Pinahirapan ako ng mga ito Coronasyon. Bernie Almario Coronasyon. Hello po sa inyo. Pastor Bubot po. Ganito lang talaga si Pastor Bubot sa mga ngayon lang nag-tune in. Mirna Soriano Flores. At salamat Ate Wilma again. Done sharing. Come on. You share na. Pagkatapos tayo ay magbasa na. If you have your Bible with you, if you have your Bible apps sa inyong mga cellphone, iPad, or inyong mga laptop, or sa inyong mga computers, buksan po natin sa Isaiah 43 na ang title ng ating mensahe is Facing 2021 through Isaiah 43, 18 to 21. Yan. Pastor, si Kuya Arnel, national lockdown po ulit dito kahapon po ay 58,000 sa London, 784 new cases. Pray pa tayo more. Anyway, ay nabakunahan na kayo pero we do not know kung paano naman po yung
papaano po yung new variant. But I believe, balot tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ha? Pastor, you deserve to be blessed as a servant of God. To God be the glory, Ate Wilma. To God be the glory sa inyong buhay. Mary Sherlane Gonzalez ng Villaflor, pharmacist natin doon sa Villaflor, taga-Bunuan din po. Ano? At hello, Ate Jocelyn Gabriles, Ibetner. Hello po, Pastor. Shout out po sa family ko ngayong nakikinig ang aking asawa. Wow, ang gwapong-gwapong asawa. Nakikinig si ang gwapong-gwapong asawa ni Nanay Jocelyn Gabriles Ibetner. Walang iba kundi si Eric at ang kanilang mga anak na sina Erica Joyce, Renalyn, at sina Biboy Gabriles, Sabrina Jane Tolentino, at sa aking mga kapitbahay. Hello, kapitbahay! Ate Jenny Flor at Jessica Ramos. Salamat po sa inyo. Jake, kumusta na ba? Jake Lalas Duque. Nasa US ito si Jake. Saan ka nga? Virginia, no, Jake? Okay, magandang hapon. At ganun din kay June Agravante. And please, sa pagla-livestream natin ngayon, maaari po ba magandang effect nito ay pakishare na kaagad. Ano po, ang livestream nito para malay nyo may mga nakatune in na mga kaibigan nyo ay makasabay sa atin at ma-enjoy nila ang ating topic ngayong hapon na ito. In fact, dalawang points lang tayo, yung if ever, kasi 4 points po ito. At sa sino man na gusto makahingi ng kanyang outline, bigyan ko kayo ng yung first 2 points. Ano? So, chat nyo lang ako sa aking messenger. Ano po? So, MJ Makasinag, hello. Eto na tayo. Isaiah 43, the title of the message in our 255 days of straight live streaming ay facing 2021 through Isaiah 43, 18 to 21. Okay. Alam nyo ba ang tao, dito ang introduction ko, Pastora Wen Cadelena ng Madrid, Spain, Ate Mel Melda ng Qatar, ni Nita de los Reyes, si Pam ng mga Tarum. Ano, alam mo ang tao, mahirap makalimot yan eh. Kaya nga ang una nating text ay ang payo ng Panginoon, forget it. Ano, forget it. Yan. Salamat din po sa buhay nyo. Basta chat-chat tayo, Ate Jocelyn, ha? Yan. Update nyo ko, ano? Alma Montiflor ng Bayambang and Melody de los Santos. Hello. Yan. Basahin ko muna. Isaiah 43:18. Yan, Tagalog version. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot. Wow! Ano ba yung mga dapat na nating ilibing sa limot? Limutin na ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa darating na linggo, kundi limutin na ngayon. Ano ba yung mga nangyari niyan? Ang mga nangyari nung una, madalas yung mga paulit-ulit na hurts, paulit-ulit na discouragement, mga paulit-ulit na mga pangyayaring nakakahiya or mga pangyayari na nasaktan tayo. Yan. Ina Rezel ng Bunuan. Magandang hapon. Pastora Belia ng Dunamis of Jesus. Teka, nakalimutan ko rin pa everyday. ACM, Dunamis of Jesus. Sa Kalasyaw po yan. Ano? At kung kayo po'y gustong bumili ng puto, pumunta kayo doon sa Belias Puto, ano po, sa Kalasyaw. Mga pastors po natin, ang mga may-ari niyan, ano? Mula po sa ACM, Dunamis, diyan po sa Kalasyaw, ano? Belias Puto po. Ayan, patalastas yan, Ate Belia. Ninita de los Reyes, magandang hapon. Sherlyn Salazar, good afternoon. Arian Kirimet ng DOJ Baguio, Donna Andrada, Abatu, May Magsano, Press de Cruz, Liberty Magazine ng Caloocan and Leo Martaranco. Ayan. All painful memories, yan. Mga hindi pagkakasundo-sundo. Ang hirap po nito, pero ito ang sabi ng ating aaralin ngayon, 43:18. Ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Verse 19, narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, di mo pa napapansin. Wow, may ginagawa na pala si Lord. Pagpasok pa lang ng 2021, may ginagawa na si Lord. Okay? May ginagawa ng magandang bagay sa iyo ang Diyos. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang disyerto, maging ang disyerto ay aking patutubigan. Ako'y igagalang yung mga hayop na pawang mailap,
gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom. Ganda nito. Para may mainom ang aking hinirang, tayo yun, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Amen. Del Tupino at watching from the province of Bungabon, Nueva Ecija, my hometown. Aba, nakauwi si Ate Liberty from Caloocan to Nueva Ecija, ha? Praise God, ano? Ganon din kay Noli Nasianceno. Magandang hapon, Kuya Leomar Taranco. Tessa WS Paradero is also watching. Pakishare po. Basahin ko naman sa English. At tingnan natin kung anong magandang version na pwedeng dumalo yung banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayong hapong ito, because I believe that where 2 or 3 are gathered in the name of Jesus for one purpose, the Holy Spirit will flow in our lives. Okay, basahin ko ulit. Ganyan po talagang Bible paulit-ulit. Kasi sabi ng Bible, Joshua 1:8, I meditate on the word. Ulit-ulitin mo na sabihin ng salitang ito. Sapagkat sa paulit-ulit, makukuha mo ang gustong sabihin ng Panginoon. Sapagkat ang Lord ay talaga namang gusto lamang naman magpapansin at magpaunawa sa ating lahat. Sapagkat the moment we give Him our attention, ay nagkakaroon tayo ng success and everything that we do. Okay? So, hindi po tayo nakabatay sa religion over here. Benz Lloyd Ferrer, ha? Lani Mangulabnan. Yan. Ulitin ko ulit. Isaiah 43:18. Look at your Bible. Lagyan nyo ng mark. Sumibkay. Lagyan nyo ng mark. O, i-highlight nyo, ha. Do not remember the former things. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga nakalipas na bagay. O bulay-bulayin pa mga bagay na nangyari na. Sabi niya, behold, I will do a new thing. Yun ang gusto ko sa Bible, English. Kasi may behold, I will do a new thing. Makikita mo, may gagawin akong bagong bagay sa 2021 na ito. Makinig kayong lahat sa akin. Kayo na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. May gustong gawing bagong bagay ang Panginoon sa ating lahat. Sapagkat ito ay, it shall spring forth sa lahat ng mga businessman dyan. Sa lahat ng lumalapit sa Lord dyan. May gusto siyang bagong bagay na gustong gawin sa iyo. Ito ay, it shall spring forth. Shall you not know it? Pwede bang malaman mo ito? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Gagawa ako ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. The beast of the field will honor me. Maging ang mga mababangis na hayop ay igagalang ako, sabi niya, sapagkat bibigyan ko ng tubig ang ilang at ang mga ilog na ito sa disyerto. Hallelujah! To give drink to my people. Gusto kang bigyan ng refreshment ng Panginoon Abigail Molina Ramos. Gusto kang bigyan ng bagong pag-asa. Ate Brenda de la Cruz Sara, Kuya Manny Okang, Mark Greiger. Ayan, ano? So, tapos na ang 2020, anumang awayan, anumang kaguluhan, anumang takot, anumang kaba, anumang nerbiyos, anumang hindi pagkakasundo-sundo, kalimutan nyo na yan. Ako si Akin. Ha? Kalimutan ng lahat. Ano ba yung mga discouragement natin? Ay tayo po, ay nakita nyo naman, March pa lang, ay nagkaroon na ng national lockdown, world lockdown. Will I say to that? At tinakot tayong lahat, pero ito naman tayo. Di ba? Nakikita niyo ba yun? Tinakot tayong lahat, pero God is still in control, and listen very well, the Lord's love will never change. Kapag sinabi niyang minahal niya tayo, mamahalin niya tayo hanggang dulo, hindi katulad ng tao yan na nagpapabago-bago, na naisnab mo lang, ayaw na sa'yo. Nagkadiba-dibati lang, ay Diyos ko po. Pero ang Diyos nangako, Ma'am Renali Taranco, nangako siya na may gagawin siyang bagong bagay sa Taranco family, may gagawing bagong bagay sa Santiago family, Jenally Antiyang Paragas,
Ayan, Jack Matiliano, Jonalyn Morales del Rosario, be very excited for 2021. We are caught by surprise by 2020 because of the COVID-19. But I would like to tell you, God is still sovereign and He is in control of our lives. At hayaan natin na ang pangakong ito maging buhay nating lahat. Sa mga wala pang nakakuhang salita ng Diyos for 2021, pwede niyong gawing word of God ito sa inyo sapagkat may gagawing bago ang Panginoon. Sabi niya, kalimutan na ang nakaraan. Kalimutan na natin ang mga pangyayaring nagpasama ng ating damdamin. Huwag mo nang unanin. Huwag mo nang itulog. Alam niyo po, ang unang point ko is forget it. Yan. Forget it. Sulat niya, forget it. Yung mga bagay na nagpasakit ng loob natin, yung mga takot natin, forget it. Kasi yun ang ibig sabihin ng Lord. Ang sabi ng Lord sa 43:18, do not remember. Huwag mo nang bulay-bulayin ang mga negative things in your life. Pastora Cristita Capolong, magandang hapon po. Ayan, binabati ko rin na magandang hapon. Si John, watching. Rolina Garcia, Karen Rupinta, yan, kalimutan nyo na. At ito nga kanina, binubulay ko to, pakinggan nyo ako ha, Leonora Aquino, hallelujah pastor, sabi ni Stephanie, no? Mangaldan ito Pakinggan nyo ako, may sasabihin ko ha. Binubulay ko to kanina pang madaling araw. Paano mong kakalimutan kung ikaw'y nasaktan? Kung ikaw'y naagrabyado, sagot kayo dyan. Ben Season Alban, magandang hapon. Paano mong kakalimutan? Oo, tama, Ate Domi, forget it. But do you know that forgetting it it's a hard process, lalo na nga yung nakikita mo araw-araw, Diyos ko, araw-araw ka rin sinasaktan. Tuturuan ko kayo. Forget it. Sabihin niya, forget it. Yan, forget it. Ate Marilu Mercado, forget it. Tandaan niyo pakinggan niyo maigi. Ang isang taong naniniwala sa kanyang salita, pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo ito sasabihin ko. Iwanan man kayo, sila ang nalugi, hindi kayo. Awayin man kayo ng awayin, sila ang nalugi, hindi kayo. Bakit? Pinangahawakan niyo yung 43:18. Forget it. Kalimutan mo na yan. Hello? Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Tuturuan ko po kayo. Leave it all to God. Sabi ni Pastora Bella, yes, thank you sa stars. Salamat John Philip Ubero, Evangelista, for the 10 stars. Yan. Una, Rebecca Zara, how will you forget it? How will you forget it? Una, ito sinulat ko. Kung meron kang aalalahanin sa nakaraan ay ang mga magagandang bagay. MJ Makasinag. Alalahanin mo yung mga good memories, magagandang bagay. Mga natutunan mo mula sa pagkakamali. Hello! Mga natutunan mo mula sa mga pagkakamali ng desisyon mo. Mga napagtagumpayan mo. At ang pasasalamat na nakatawid ka sa tulong ng Diyos sa kasalukuyan. Tandaan mo 2021 na. Yung 2020, ilibing mo na. Ang sabi nga ng Tagalog Bible ang sabi ng Tagalog Bible, 18, ang sabi niya ay 43:18. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot. Turuan ko kayo. Halimbawa, nakikita mo yung kinaiinisan mo at parang hindi ka maka-function o kaya ay hindi ka maka-move on. Tama mali? Yes, araw-araw, kumisa nga, katabi mo pa. O kaya, mahal mo sa buhay. Paano gagawin mo? Turuan ko kayo. It's a hard process, but it is more effective than remembering all the hurts. Pastora Mary J. ng Hong Kong, nangyari po sa akin to Abatsu ng Baguio City. Pakinggan niyo ako. Pag nakita mo o naalala mo, the best thing you can do is bless them. I-bless mo. Repay the things that hurt you with a prayer of blessing them. Practicein mo. Repay it all with a blessing. Sabi ng 1 Peter 3:9, hello? Oo, ang daling sabihin, pero alam mo, sumasalisi yan sa mind Ang sabi ng Bible, ilibing mo Ilibing. Sa Tagalog, di ba?
Paano nasaktan ka? Tapos nakikita mo pa, o kaya kapatid mo, magulang mo, mahal mo sa buhay. Paano yun? Naalala mo, di ba? Maalala mo siya. Hello. Sabi ng Bible, ilibing mo, I will teach you. Naalala mo? Kung naalala mo, i-bless mo. Lord, nasa man si Juan ngayon, samahan mo ng pagpapala mo. Lawrence Martin Blanco. Lord, nasaktan po ako, pero sabi mo, ilibing ko. Kung kaya, i-bless mo siya. Sapagkat nasabi ng 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or cursing with cursing because that is not God gave you. God gave you to bless. Alam niyo po, natutunan ko yan doon sa libro ni Juan The Bait of Satan ni John Bevere. No? Masakit po talaga kasi the closer the relationship, the deeper will be the hurt. Tandaan niyo na, habang malapit ang relasyon, mas malalim ang sakit. At mas mahirap makalimot. Nakukuha niyo ako? Ulitin ko sinabi ko, the closer the relationship, alma piralta vis piras, the closer the relationship, the deeper the hurt. Nakukuha niyo ako? Habang magkalapit kayo, habang meron kayong relasyon, may pinagsamahan kayo, ay mas matindi ang sakit. Nakukuha niyo ako, Ate Evelyn ng Singapore. At habang malapit ang relasyon, mas masakit, pero alam niyo, ang sabi ng Bible, i-bless niyo. Janet Di Guzman, hello po sa inyo. So you have to train yourself. The closer the relationship, tama, Jonel, the deeper the hurt. Jelly Navarrosa. Totoo yan. Habang nagkalapit kayo, habang may relationship involved, tapos bigla nagkasakitan kayo, ay naku, ang hirap. Totoo yan. Sabi ni Ate Rita Rodriguez. Totoo yan. And God, inalaw ng Lord yun kasi meron tayong mga differences with one another. May differences tayo. Catherine Elgira Gomez Reducto, God allowed it so that He can move in your life. Sabi niya, do not repay evil with evil or cursing with cursing because that is not what God gave you. Huwag kang babawi. Ang gagawin natin, i-bless natin. Paano yung pastor, natutulog pa nga sa tabi ko. Grabe magmura. O di kunin mo yung pagkakataon na tulog at sabihin mo, Lord, ilay hands mo. Lord, i-bless mo itong, halimbawa asawa mo o anak mo, i-bless mo itong anak mo. Anak ko, Panginoon. It's a process. Forget all. It is nothing compared. Tanda mo to hindi mo papasukin. Tama ako na, Ate Erlinda, Lumiwan Velasco. Hindi mo pwedeng makuha ang new thing sa buhay mo na pangako ng Diyos kapag hindi mo tiningnan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay. Mahirap lang. Sa totoo naman, hindi naman tayo pastor na ang galing-galing. Ang hirap pinagdaanan ko po. Pero alam mo, pag natututo kang gumawa ng mabuti in spite of the things that hurt you, kasi madalas nating naalala yung mga negative. Tingnan mo to tinuturoan ka pang lumayo doon sa tao. Wag mong lalayuan. Sabi ni Solomon, continue na magkaroon kayo ng magandang relasyon sapagkat para ka naglalagay ng coals sa kanyang ulunan. Sabi ni Solomon. Malaking insulto sa kanya yon. Daisy de la Cruz Jacinto, na nasaktan ka na, pero pinipilit mo pang ilapit ang damdamin mo sa kanya. Of course, this takes a lot of practice. Hello, Napoleon Magramo, magandang hapon po. Ang sabi kasi, nothing is compared to what God is going to do. From nothing compared to one thing I do. Sabi ni Paul kasi sa Philippians 3:13, brethren, Philippians 3:13, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Tapos na, sabi ni Pablo, isa lang ang ginagawa ko. Pinipilit kong kalimutan ang mga bagay na nangyari na at inaabot ko yung mga bagay na nasa harapan ko. Ano yung nasa harapan mo? Yung pangako ng Lord. You know what? Kapag may problema ka, hindi mo makita yung pangako ng Diyos
Kapag may inaalagaan kang hapdi o sakit ng damdamin, hindi mo makita pangako ng Diyos. Are you still there? Like a Pascual. Looking back encourages the possibility of going back. Pag hindi mo nakakalimutan, merong posibilidad na angkinin mo na yung past mo. Nakukuha niyo ako? Looking back encourages the possibility of going back. Pag tinitingnan mo pa uli lagi yung nakaraan, yung mga nangyari, talagang dadamdamin mo na ng gusto. Talagang, sabi niya, it has the possibility of going back. Tandaan natin to, pag tapos na, tapos na. Tapos na eh. The best thing we can do is to do good. Diba, Ate Alma, alam mo yan. Wala kang choice eh. Kasi yun ang iniwan sa'yo ng Lord, to do good. Do not stop doing good. Napasin mo yung word, do not stop doing good. Pag do not stop doing good, hindi pa atras, kundi pa abante. Hello? Pag nag-stop ka, you have the possibility of remembering the past. So move on. Move on. Makita mo siyang ganun. Oh, Lord, i-bless mo to. Masakit nang naririnig mo. Hindi sabi mo in Jesus' name. Tatalbog sa'yo. Tingnan mo yung sabi ng 1 Peter 3:9. Tatalbog sa kanya eh. Tingnan mo sabi ng 1 Peter 3:9. Do not repay evil with evil or cursing with cursing because that is not what God gave you. Bulay-bulay natin. Huwag mong gagantihan yung mga mapapait na pangyayaring ginawa sa'yo ng mapapait na pagbawi. Sapagkat hindi yan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Talo ka! Talo ka, sinasabi ko sa iyo. Pag makikipagbawian ka, talo ka because that is not what God gave you. That is not what God gave you. Kanina sabi ko sa inyo, di ba? Halimbawa, iniwang ka. Nasaktan ka. At lagi naiisip mo yung pait na naramdaman mo. Alam mo, makinig ka. Marilu, makinig ka maigi. Hindi siya ang nawalan. Hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. Bakit? Tandaan mo, mawala na ang lahat. Huwag lang yung pagmamahal mo kay Kristo. Sabi niya, one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth. Ang sabi ng Lord, gagawa ako ng magandang bagay. Gagawa ako ng magandang bagay. Relate po ako dyan, Pastor, sabi ni Liamir ng Dubai. Oh, nakaka-relate kayo, no? Pero I am guaranteeing you na yung past ang hirap. Ang bigat sumulong. Pero kapag sumulong ka, tuloy mo na. Kasi ang sarap ng pakiramdam ng isang taong nakaka-move on. Ang sarap. At makikita mo yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Ito pa. Nasaktan ka. Nasaktan ka. At ang nangyayari, nauulit, nare-replay yung mga nakaraang pangyayari kung paano ka nasaktan. Nakukuha niyo ako? Nakukuha niyo ako, Rolina Garcia. Mercedes Manuel. Kapag ikaw ay nasaktan, ang pinaka-the best na gawin mo ay tigilan mo yung replay sa isip at damdamin mo ng mga pang-aapi, ng mga sakit at hapdi na ginawa sa iyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo nang unanin. Huwag na, clear gatsal yan. Binubulay-bulay mo pa, nasaktan ka na pa, ulit-ulit. Sabi ng Bible, ilipin mo na yan. Katulad ng nangyari doon sa Sodom at Gomorrah. Yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, sabi ng angels, yung dalawang angels, sabi niya, huwag kayong lilingon. Kasi tutupukin ang Sodom at Gomorrah. Di tumakbo si Lot at ang asawa niya at ang kanyang 3 anak. Lumingon yung asawa. Samantalang sinabi na huwag kang lilingon, huwag kayong lilingon. Makikita niyo yun sa Genesis 19:26 at sa Luke 17:32. Luke 17:32, inulit ni Jesus. Kapag sa isang
Sa Bible, inulit ang isang pangyayari. Makinig kayo maigi. Kapag inulit muli ang isang pangyayari, ibig sabihin bigyan mo ng halaga. Karen Rupinta. Ikaw din pala ya. Ate mo, si Mercedes Manuel. Ate Rita, hello po sa inyo. Pakinggan niyo ako, napakahalaga nito. Sabi ng mga anghel, pag alis nila ng Sodom at Gomora, tutupukin, huwag ka nang lilingon. Si Jesus binanggit yun kasi alam ni Jesus na ang damdamin ng tao mas binibigyan ng pansin ang hapdi ng damdamin, ang sakit ng nakaraan, kaysa yung pangako na magandang bukas. And, makinig kayo, ang 2021 may magandang pangako ito. Puro tayo vision casting noong 2020. Kasi sabi natin, ang 2020 ay isang magandang vision. But we forgot that God has a better vision of us. He made us a better person in 2020. Naging mas magkalapit ang pamilya. At kung may nagkalayo man sa pamilya, ay inalapit kayo ng Diyos sa puso niya. Nakita niyo yun? Nag-lockdown. Ang dami nating vision, pero ang Diyos, ang pangarap niya, sabi ko nga sa inyo, kahapon ay ang pamilya mo muna. Nagkalapit-lapit ang pamilya. Merong magkakamag-anak, sigurong hindi nagkasundo-sundo. Pero yung closest mong family, doon kayo nagkalapit. Ibang klase si Lord eh. Ibang klase si Lord. Mas matalas ang vision niya kaysa sa atin. Kaya nga ang title natin ngayon is Facing 2021 through Isaiah 43:18 to 21. Kasi ibang klase po si Lord. Alam mo, kung may problema ka, hindi mo makita ang katotohanan. Alam mo, pag binabalikan mo, hindi ka makamove on. The best way you can do is do something good. Do something good. Sabi ni Paul, one thing I do, forgetting those things which are behind. Tapos na yan. Babalik sa isip mo, tapos na yan. Babalik sa isip mo, Lord, i-bless mo sila. Babalik sa isip mo yung pangyayari, Panginoon, tapos na po yun. Sabi mo, ilipot. You will train your mind. Nandiyan ba kayo? Pakisabi nga, I will train my mind. Yan. I-train natin. Tingnan niya, ha? Yes, Kuya Manny. Tingnan niya, babasahin ko, ha? 2 Corinthians chapter 10. Ang ganda po nito. Diyan matre-train kung paano ka lumapit sa Lord. Pakinggan mo ko, maigi. May mga pangyayari sa buhay mo na masakit, napahiya ka, nagkagulo. Pero look at you right now. Pumasok ka ng 2021 na mas malapit ka sa Lord. Rowena Moreno Husol. Magandang hapon po. Yan, pakisabi, I will train my mind. Milet Colacho Ola. Pakisabi, I will train my mind. 2 Corinthians. Hindi ko po iniimbento to, ha. Wala pong invention dito. Puro sulat ng pagmamahal ng Panginoon ito. 2 Corinthians chapter 2, verse 10. Sige, sulat nyo. I will train my mind. Tuturuan ko isip ko. Kasi ang isip at damdamin, iisa yan eh. Pero ang umpisa, oo, sige Rena, bibigay ko sa'yo. Pero take note mo to, wala ito sa outline ko ha. Take note nyo to. Mag-take note lang kayo. 2 Corinthians chapter 10. Ayan, Ate Belia, i-train mo yung mind mo kasi magkadugtong ang mind at saka yung damdamin. 2 Corinthians 10:4. Yan. Ito, train muna. Train your mind. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Tagalogin ko, bagamat tayo naglalakad na may damdamin, hindi tayo nakikipaglaban ng damdamin sa kapwa damdamin. When I speak of damdamin, I speak of the mind, the heart, and your decision. Okay, malinaw. When I speak of the mind of yourself, I speak of the mind. I speak of the mind, I speak of your emotions, and I speak of your decision. Marlene Sibayan. Okay. Ang pakikipaglaban natin, hindi katulad ng pakikipaglaban ng mundo. Pag sinampal ka, sampalin mo rin. Pag dinimanda ka, demanda mo rin, kontra-demanda. Ano? Hindi ganon. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 10:4. Sabi niya, ang pakikipaglaban namin ay pakikipaglaban are not carnal, hindi gawa ng pakikipaglaban ng tao, kung hindi mighty in God for pulling down strongholds.
Ang tawag po namin dyan, ay siya, Castilla yung pamangkin ko, nakikinig. Ang tawag namin dyan, ibinababa namin yung mga kuta. Kasi po, kapag paulit-ulit mo nang naiisip, paulit-ulit ka nang nasasaktan, lalo na ng isang person, o lalo na ng isang sitwasyon, o lalo na ng isang bagay, nagkakaroon siya ng stronghold sa mind. Hindi mo kasi paulit-ulit, nasasaktan ka, nakita mo lang, ayaw mo na siyang kausap. Ang tawag doon, stronghold na. Amen. Joy Valdez ng Macau. Ang sabi ng binasa ko, pulling down of stronghold. Pababagsakin mo, pababa. Paano mo pababagsakin? Verse 5. Look at your Bible, 2 Corinthians 10:4, 10:3, 10:4, 10:5. Ito na. How will you train your mind? Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Paliwanag ko. Paliwanag ko. So may stronghold ka na, nasaktan ka na. Paulit, nire-replay mo na yung mga pangyayaring nangyari noon. Hello? Nire-replay mo na. Tapos makikita mo pa lang yung tao, kung tao ito. Makikita mo pa lang yung tao, parang ayaw mo nang kausapin, iniiwasan mo na. Pag ganon ka na, bilugan nyo yung Bible nyo, ang tawag doon, strongholds. Arbe Bustamante. Strongholds na. Meron ng kuta. Nagkukuta na siya. Ang sabi ni Paul, pabagsakin mo ang lahat ng arguments. Ano yung mga arguments? Inapi ka, sinaktan ka, inagrabyado ka, iniwan ka. Yun ang mga arguments. O hiniya ka, sinaktan ka, nagkasakitan kayo. Yun yung mga arguments. At makinig kayo. Makinig kayo. Inuulit-ulit mo. Kasi mali naman talaga yung ginawa niya eh. Nagsorry na nga ako sa kanya, ganyan pa rin siya. Nagpakita na nga ako. Arguments. Nagbibigay ka na ng argumento. Saan? Sa mind. Yan, Karen Rupinta. Na meron ng arguments. Ang sabi niya, ibaba mo yung arguments na yun at lahat ng bagay na nagpapalipad ng isip mo na hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto ba ng Diyos masaktan ka? Gusto ba ng Diyos mag-away-away kayong magkakapatid o kayong mag-asawa? Gusto ba ng Diyos na maramdaman mong aping-api ka? Sagot, hindi. Kaya ang sabi ko sa inyo, i-train ninyo ang isip ninyo. So, iisipin mo kaagad, hindi ito ang gusto ng Lord. Ibababa mo. At yung isip mong ito, pakinggan mo ko, ito na yung training of the mind. Yung iniisip mong yon o yung damdamin mong nasasaktan, sabi ng Bible, 2 Corinthians 10:5, bringing every thought captive to the obedience of Christ. Yung mga iniisip mong yan, ibibigay mo, huhulihin mo. Kasi di ba lumilipad every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Nasaktan ka, inapi ka, iwan ko sila, ayoko na makipag-usap sa kanila, nagkakasundo-sundo sila, ayoko nang masaktan uli. Hello, Pastor Glenn, abawag ng Hungary. Okay, na uulit-ulit, yung mga iniisip mo, puro negative, wala akong kwentang tao, na-accuse mo yung sarili mo, or ayoko na, at ayoko na rin umattend. Ayoko nang umattend. So, hinuhuli mo yon. At ang sabi, bringing every thought, bawat isipan, into captivity. Huhulihin mo yon to the obedience of Jesus Christ. Paano, Martin? Tatay Martin. Paano mo huhulihin yan? Di hinuli mo na, napansin mo, teka, puro negative na to Teka, nasasakpa, ulit-ulit na lang to nangyayari sa buhay ko. Teka muna, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Huhulihin mo ngayon, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Bahala ka, Lord. Ibibigay ko. Dahil ba sabi niya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Lord, ibibigay ko ito sa iyo. Hello. Kasi hanggat hindi mo nakakalimutan, hindi ka pwede mag-move on. Paunti-unti, tapos nasaktan ka naman, balik ka na naman sa dati. Tama, Ervin, 1 Peter 5:7. Take note na lang kayo. Kasi kailangan mong hulihin ito
Kasi ang worry, ang doubt, ang fear, ang hurt is meditation or thinking of negative things. Meditation or thinking of negative things. Yung nasaktan ka, nagdududa ka, may takot ka na, naiinis ka na, wala pang nangyayari, ay pag-uubulay-bulay at pag-uulit-ulit ng mga negative na bagay na nangyari sa iyo noon. Ang tawag doon, worry, fear, doubt, hurts. Meron pa nga, pag sumusobra na, nakukondem mo na sarili mo eh. Are you still there? May natututunan ba kayo? It is to train your mind and emotions. Kailangan mong turuan kasi hindi ka makaka-move on. Hindi ka makaka-move on. Ate Morfaroy Molo, magpakumbaba ka sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Pag nagpakumbaba ka, ikaw ay Opo, madaling sabihin. Pero paano kung nagpapakumbaba ka na, hindi ka pa rin pinapasin? So, okay na yon. Bahala na si Lord doon. Ganyo. Pero alam mo, masakit pa rin. Kaya nga kailangan, kahit na gano'n ang ginagawa sa'yo, si Lord na magbibigay sa'yo wisdom eh. Siya magbibigay ng tulong sa'yo. At makikita mo yung tulong na yun, ibang klase yun. Hindi yung basta magpapakumbaba ka lang. Alam mo, ito yung sinasabi ko ng number 2. Pag ginagawa mo, tinitrain mo yung mind mo, naiiba yung pansin mo sa buhay. May pinaghahandaan ka. Ito na yung point 2. May pinaghahandaan ka. So you're training yourself, hinuhuli mo yung damdamin mo at binibigay mo sa Panginoon. At tingnan mo, humanda ka. Mirna Soriano Flores. Sapagkat yung verse, ang sabi niya ay sa Isaiah, balik tayo sa Isaiah, sabi niya ay 43. I will do a new thing. Ate Virgie, hello po. Yan, kasama si Kuya Lino. Kumusta na kayo? Siguro pauwi pa lang sila. Medyo na late kayo 43. Basahin ko ulit 18. Ang ganda po kasi. Do not remember, wag mo na, kalimutan mo na, ilibing mo na. Sabi niya. Or bulay-bulayin pa ang mga bagay na nangyari na. Behold, ito na. Behold, sabi niya. Tingnan mo. Gagawa ako ng bagong bagay. Oy, teka, ito na yan. Di ba sinasabi ko sa inyo kanina, hindi sila ang nawalan. Hindi ikaw ang nawalan, sila ang nawalan. Dahil may natutunan ka as you train your mind, God will open your eyes, spiritual eyes. Listen very well. Prepare for it. Yung una is pass over it. Kalimutan mo na. Lampasan mo na. Pass over it. Ang mga Israelita nga ay, di ba meron silang pass over? Kasi yung Israelita ililigtas ng Lord at dadalhin sila sa lupang pangako. Kaya nga dinedicate nila ang kanilang sarili sa Lord, pati ang kanilang pamilya, pinahiran yung kanilang tahanan ng dugo upang pagdating nung peste na mamatay lahat ang miyembro ng pamilya, firstborn, ay hindi sila madadamay. Ganon din po. Kapag you continue blessing the person, the situation, the circumstances, and you try, kasi nakikita ka naman ng Lord, nakikipaglaba ka kahit tinitrain mo yung mind mo. Tandaan mo to, sasabihin ko, Maggie, ang Diyos hindi ka susukatin, pero lagi niyang titimbangin niya yung motibo ng puso. At alam mo, nakikita niya ang puso mo ngayon. You're doing so much just to forget everything. You're doing it all kasi nakikita niya yung motibo mo na you want the promises of God, you want the blessing of God in your life, in your family. Alam mo, you will pass over it at makikita mo, humanda ka. Doors of opportunity will open. Mabubuksan na yung spiritual eyes mo eh. Mabubuksan na eh. Kasi hindi makakita kapag negative eh. Kaya sabi ng Lord, I will open. Bubuksan ko. See, behold. Nagigets niyo ako, and 2021 is a good year for us.
2021 is a good year for us. Richard Surget. Siya nagsabi niya, hindi ako. Sabi niya, 43, 18, 19. Narito at masdan. So, meron siyang gustong gawin. Anticipated. Anticipate is a word na excited ka sa darating na bawat araw. Amen? Excited ka. Yung, Siyempre, maalala mo, makikita mo yung severity pakonti ng pakonti. At makikita mo yung paglapit mo sa Lord, ibang klase. Wenceslao Mencias, magandang hapon po. Ano po? At, nasa na ba yan hinahanap ko? Isaiah 43. Behold, sabi niya, napakagandang word po yun. Magmula ngayon, I pray that the Lord will open new business. Kasi gift mo yan. Kung gift mo yan, tinawag ka, you will enjoy your devotions with God. Gusto niyo yan? Yan ang unang-una natin gawin. Na like never before, na parang ginagayin ka ng Lord. Nakukuha niyo ako? Nagigets niyo ako? Kasi kaya hindi mabuksan kasi nakatingin sa nakaraan. Katulad nga ng asawa ni Lot, tumingin, namatay. Huwag ka nang titingin pa sa nakaraan. Train your mind. Train your mind. And then you will decide for God. At makikita mo, bubuksan talaga ng Lord eh. I promise you that. Bubuksan ng Lord. Alam niyo, nung nangyari sa akin yan eh. That was 6 years ago. Punong-puno ako ng hurt. Kasi nga, may hindi magandang pangyayari sa buhay ko. Pero nagtuloy-tuloy ako ng Lord, i-bless mo siya. Lord, hayaan mo, turuan mo ako. Kasi alam naman ng Lord, nasaktan ka eh. Alam naman ng Lord yan eh. Inalaw niya, bakit? Inalaw niya ang mga pangyayari niyan kasi gusto niyang lumapit ka sa Kanya. Kasi marami sa inyo, nasanay na lang sa pag-attend eh. Alam niyo na yung nangyayari, alam niyo na. Pero, kailangan kung minsan, mabuksan talaga yung mga mata natin eh. Oo, naintindihan kita, Ate Malu, nung chinat mo ako, sabihin ko sa iyo, train your mind. Alam niyo pa magandang isang turo ko sa inyo para ma-train yung isip niyo? Makinig kayo, Maggie. Kasi nangyari sa akin, kaya gusto-gusto ko ituro to eh. Alam niyo bakit? Paano? Janggil adapt. Yung mga gusto mag-move on. 2021 na, kapatid. 2021 na. At saka paulit-ulit yan, Ate Malu. Paulit-ulit. Thank you, Wenceslao Mencias, for 45 stars. Para po yan sa Pangasinan Eagles, ha? Ayan. Si Pastor Ricky, nakakaalam niyan eh. Upo, walang exempted. Ate Malu, every one of you, alam ko meron kayong hindi magandang sitwasyon. At ito pa masakit, you keep asking God, pero nangyayari pa rin. And parang wala ng kabuluhan, ng kabutihan ng Diyos. Yung kanyang pangako sa Bible, bakit nangyari yan? Pero alam mo, inalaw niya, bakit? Kasi may gusto siyang buksan sa mata mo. May gusto siyang buksan sa pananaw mo. Una, forget it. Number two is anticipate it. Pag kinalimutan mo, mag-expect ka na ng maganda. Sino magkakala bibigyan ako? Ang tagal kong nagpastor. Jen, thank you, super relate. Alam ko nakaka-relate kayo kasi dinadaanan natin lahat ito at ang pinakamasarap tanggapin mo and you train your mind to pull down every strongholds and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Ano yung against the knowledge of God? Against sa kaalaman ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na kinikimkim mo ang galit mo, ayaw ng Diyos na binabalik-balikan mo yung mga negative things sa buhay mo. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga sabi niya, inalaw lang niya yan para matuto ka upang mabuksan ang bagong pananaw sa buhay mo. Inalaw ng Diyos yan para matuto tayo. Ulitin ko sinabi ko kanina. Kung meron kang aalalahanin sa nakaraan, ito ay ang mga magagandang bagay, mga natutunan mo sa mga pagkakamali mo.
Mga natutunan mo sa mga pagkakamali mo, and let us accept it. May mga bagay na nakasakit sa atin, o may mga bagay na nagtampo sila sa atin, kasi aminin din natin may pagkakamali din tayo. Pero hindi ibig sabihin sisihin mo na sisihin ang sarili mo. Nagkamali ka na nga, hiningi mo na nga ng sorry sa Lord. O hindi, bigay mo na sa Lord. Hello? Kung meron kang aalalahanin sa nakaraan, ay ang magagandang mga bagay, mga natutunan mo, bunga ng mga pagkakamali, mga bagay na napagtagumpayan mo, kapatid, napagtagumpayan mo at mapagtatagumpayan mo, 2021 na. Inalaw ng Lord yan kasi magbubukas yan ng bagong pananaw, bagong pintuan ng buhay mo, bagong yugto ng buhay mo. Like never before, you will get in love with God. Like never before, you will be a better person, a better businessman, a better mother, a better father, a better daughter. Parang may kinaunsilan kami, last Saturday ba yun? Na aping-api sila, ang feeling nila, pabayaan sila ng kanilang mga magulang. Ay, ang galing ng payo ng wife ko, kasi kaya sinama ko, kasi naranasan din niya yon, na lumaki siya, na walang magulang. Sabi niya, hindi kaya naman ang tingnan ninyo, yung damdamin din ng magulang ninyo. Ilapit nyo ang sarili ninyo. Kasi inangkinan nila, api sila, meron silang disc gap. Ano kung ikaw naman, kasi di ba blessing, do not repay evil. Malayo na nga ang tingin sa'yo, lalayo ka pa rin. Sinaktan ka na nga, sasaktan mo din sila. Hindi. Sabi niya, that is not what God gave you. Every high thing against the knowledge of God. Sabi ni wife ko, di, lambingin nyo, pakita nyo maganda, palitan nyo yung pananaw nyo sa buhay, gumawa kayo ng paraan na ilapit nyo ang sarili nyo sa kanila. O di ba? Kasi iba na iba yung pananaw. Hurt na yung inangkin na yung hurt. Nagkaroon na ng distance. So the other way around, we are blessed. Tayo ang gagawa ng move. Di ba lagi ko sinasabi, be angry and sin not. Nasa Bible yon. Pwede ka magalit pero hindi ka pwede magkasala. Papaano? Huwag mong patatagalin ang galit mo. Maria Veronica Francisco. Pwede ka magalit pero huwag mong patatagalin ang galit mo. Papaano? Ay di magkapagkasundo ka doon sa tao. Kung ayaw niya, at least nakipagkasundo ka. Secondly, ay hindi mo binibigyan ng puwang ang kalaban na maglaro dyan sa isipan mo ng mga negative thoughts. Kaya hanggat maaga, give way. Because the Lord can make a river in the wilderness. The Lord can make a path in the desert. The Lord can do impossible things in your life. Alam mo, gusto lang niyang break through ka sa buhay mo na hindi ka umaasa kahit kanino kung hindi sa Diyos lamang. Madeline Mamaril, hello to you. Maria Veronica Francisco, hello to you po. Ang ganda kaya ng topic na ito. Number 1, forget it. Number 2, anticipate it. Pag natuturuan mo na yung sarili mo na nakakalimot, nagpapatawa, dumuunawa. At ito pa nga, sabi ko, nakakamuntik ko na nakalimutan, Margie Fonteleria Claveria. Ay, si Ate Marts, kumusta po kayo dyan sa Tapok pa ba kayo? Ayan, si Joaquin Highly Favored MJ ng Macau. Isang ginawa ko po ay very effective. You memorize verses. Pag pumapasok yung, kaya memorize ko yung 1 Corinthians 3:9 ay 1 Peter 3:9 at saka ito 2 Peter 10:4. Lalo na po nung pa ako sa drugs. Kasi naghahanap ako ng drugs. Na yung urge, at saka inom, alak, sigarilyo, nasa mind ko na stronghold na siya. Ngayon, ay nagme-memorize ako ng verses. Hello to Marisa Meneses Parago. Nagme-memorize ako ng verses, Mary Conch. Kaya memorize ko to 2 Corinthians 10:4 For the weapons of our warfare is not carnal, but spiritual to the pulling down of strongholds. Sabi niya, and destroying every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and capture every thought to the captivity to the obedience of our Lord and Savior Jesus Christ. Memorize ko na kada gusto kong manigarilyo. Past ko yun O kaya gusto kong minom. Urge yun sabi ko, hindi.
ay hindi na ako maninigarilyo. Lord, itong isip na ito, hinuhuli ko, isinasubmit ko sa iyo, 1 Peter 5:7, you will care for me. Irene Escueta, Hilda Kabungan. Practice, memorize verses. Oh, ito pa, favorite ko. Meron na ito, lately lang eh. Yung dito na po umaaten ngayon, walang inaatinan, eh punong-puno siya ng fear kasi nagkaroon siya ng COVID positive. Na COVID positive siya. Eh hindi makatulog. Gawa ng akala niya yung pamilya niya, mahahawahan niya. Ano po? Aurelia Corpus Matabang II. Eh hindi magkatulog, na trauma na. Sabi niya, lagi ninenervyos ako, pastor, na lagi iniisip ko itong mga anak ko, masawa ko, mahahawa ng COVID. Kung maaari, ayaw na naming lumabas ng bahay. Galit na galit ang asawa, naghahanap buhay. Alam niyo, isang verse lang ang binigay ko sa kanya. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Ito sabi niya, kaya nga mga minamahal, Philippians 4. Melanie Villedo, Lilia Royo, Rolando Bulataw. Tingnan niyo, Philippians 4, lalo na yung 8 and 9. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, aking kagalak at karangalan na lagi kong kinasasabi ka makita uli kayo, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Tapos verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Cynthia Barbosa, hello ate, Sister Cynthia. Tapos ito, ipadama ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob. Ulitin ko, ipadama ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob. Kasama dyan kaaway. Kasama dyan yung mga naka-hurt. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa. O, ulitin ko to. Palitan natin yung word. Medyo gaangan natin. Huwag kayong mag-aburido. Pareho yun, ano? Tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kakailanganin sa pamamagitan ng may panalangin, may pasasalamat. Panalangin, may pasasalamat. At ang di mali ito, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa wakas, mga kapatid. O tingnan mo, may wakas. May wakas yung hurt mo. Braille Gallego, Jima Abuan. Sa wakas, mga kapatid, may wakas ang past mo. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Dapat maging laman ng inyong isip. Dapat maging laman ng inyong isip, Kuya Bone, Likiran. Dapat maging laman ng iyong isip, Ervin Spina, Nanay Josephine. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng ito. Papaano? Balik mo sa isip mo, di ba? Mahal ako ni Lord. Kung ako man ngayon, may sakit, paggagalingin ako ng Lord. Kung ako may hindi gumaling, gusto ng Lord, umuwi na ako. Kung ako may maraming utang ngayon, Lord, bahala ka na sa akin. Panginoon, gustong-gusto kong magbayad. Wala naman ako resources. Bahala ka na, basta gusto kong magbayad, Panginoon. Matuwid yun wala ka na maibabayad. Anong gagawin mo? Uutang ka pa, di bumaong ka pa sa utang. Jean by Loses Tipasia. May kaaway ka, may nakasakit sa iyo, iniwan ka. Di bali, patuloy kong mamahalin ng Diyos. Iiwan man ako ng lahat, Lord, basta nandiyan ka, tapat ang iyong salita. Joel Villagracias Bungalos, train your mind. Gemma Abuan, tuturuan mo. Nung ibinigay ko sa kanya to, sabi ko, basahin mo yan, paulit-ulit. Ano ba yung mga bagay na totoo? Ano ba yung bagay na karapat-dapat? Ano ba yung bagay na matuwid? Isipin nyo, binasag ang sasakyan, pinalaya sila dahil na-COVID siya. Talagang na-trauma, Carl Justin Heslani. Isipin mo yon. Ginusto ba niya yun? Hindi naman. Nung binigay ko sa kanya ito, paulit-ulit niyang binasa. Alam niyo, sabi niya, Pastor, malaya na ako. Iba na ang tingin niya sa buhay. Nabuksan ang tingin niya sa buhay. She is full of hope. Eve Santos, good afternoon. And she was now full ng pag-asa ng Panginoon at hindi siya kaya-kayang basta-basta patumbahin. Nandiyan ba kayo? Anticipated sapagkat sabi ng Panginoon,
I am about to do something new. Sa mga businessman, gusto magbukas ng bagong negosyo ang Panginoon sa iyo. Sa mga nanay, sa mga tatay, may mga hinihingi kayong pagbabago sa buhay, mangyayari ito, Kuya Alex Sabuid. Walang imposible sa Diyos. Sabi niya, maglalagay ako ng tubig sa disyerto para sa iyo. Isipin mo yon, para sa iyo. Kaya niyang lagyan ng tubig ang disyerto. Kaya niyang patagin ang daan para sa iyo. Hindi ka makaabante kasi nakatingin ka sa nakaraan. Anticipated, point number 2. Bubuksan niya actually yung pintuan at saka yung isipan mo Damdamin mo, bubuksan niya. Kasi natatakpan ng hurts, ng memories, ng pain, ng betrayal. Iniwan ka, sinaktan ka, nakatakip Nakatakip yung puso at isip mo doon Pero kung turuan mo ang sarili mo sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagme-memory verse po talaga ako Kasi hindi pwede. At salamat din, may asawa akong ganun, nasaan na yung mga preaching mo? Galing-galing mo mag-preach. Tapos pag may problema ka, nawawala ng silbi yung pinipreach mo. Sabi sa akin, siya po yung pastor ko talaga Mabuti na lang, may mga kasama akong ganun, may wife akong ganun na pinapaalala sa akin, kagalang-galang, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, tingnan mo, train mo talaga natutunan. Ibig sabihin, dapat mong matutunan. Paano matutunang magpatawad o magmahal kung hindi ka nakapagpatawad? Paano makikita ang pagpapala ng Diyos kung hindi ka dumaan sa pagsubok? Katulad ni Abraham, di ba? Papatayin si Isaac, doon lang niya nakita, the Lord will provide. Amen. 5:15 na. Tuloy natin bukas. Are you learning something? May natututunan po kayo. Learn to read the Bible and memorize verses and use it. Di ba? Sabi ng Romans 15. Balik tayo sa Romans 15. Paulit-ulit na sa mga nakakasama ko. Paalala. Romans 15:3. Ulitin ko. 15:3. 15:4. Anumang nasa kasulatan noong pang-una ay nasulat sa ikatututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Kaya nga kapag may hurts, talagang Bible Word. Kasi sisirain niya yung, i-train mo yung mind mo na nakapasok ka dito sa loob. Ano ba ang sabi? Anumang nasa kasulatan noong pang-una ay nasulat, number 1, sa ikatututo natin. Number 2, para lumakas ang ating loob. At pangatlo, magkaroon ng pag-asa. Pag binuksan ng Lord, lalakas na yung loob mo. Jing Bailos Estepasia. Hello? Pakishare po. Para naman sa mga kaibigan natin, lalo na dun sa mga kaaway nyo. I-share nyo dun sa mga kaaway nyo. Malay nyo, di ba? Sa mga kaibigan nyo. Sa mga may sama sa'yo ng loob. Sa mga nagtampo sa'yo. Amen. Amen daw, sabi ni Ervin. Ako po'y magpapaalam. Sa dalangin ko, may natutunan kayo. Napalakas ko loob nyo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yes, Mirna Soriano Flores. Napalakas ko ang inyong loob sa pamagitan ng kanyang salita. At pangatlo, natuto tayo. Number 2, lumakas ang loob natin. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Pagpalain tayo ng Panginoon. See you again tomorrow, 4 to 5. At bago po tayo magtapos, pakishare ninyo at tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, purihin at dakilain ang pangalan mo sapagkat nalalaman namin na ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng mga aral. You allow situations in our life so that we may grow more in love with you, that we might anticipate more of 2021 as being greater than years before of our life. Tulungan mo po kami, O Diyos, na mabuksan ang aming mga mata sapagkat natatakpan ito ng mga hurts, ng mga kahihiyan na nakaraan. Alisin mo po ito, turuan mo kami sa tulong ng banal mong Espiritu, Panginoon. Sinasambit namin lahat ito, bringing every thoughts captivity to the obedience of Jesus Christ, sapagkat kapag ibinigay namin sa iyo, Panginoong Jesus, makikita namin kung gaano mo kami kamahal. Lord, dinadalangin ko lahat ng nanood ngayon, dalangin ko sa mga nagsishare na
na merong makapanood ng same situation, same scenario, same feeling, same emotions, at sa pamagitan ng banal mong Espiritu, i-touch mo sila in a power that you alone can touch them. Salamat, Panginoon, sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat at hayaan mo ma-enjoy pa namin ang mga nalalabing oras upang ikaw lamang ang bukang bibig namin, ang pagmamahal namin, ang passion namin ay sa iyo po lamang, Panginoon. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat at hayaan mo. Binabalik namin ito ng may pag-asa at natututo kami, binibigyan ka namin ng pinakamataas na lugar sa aming buhay, sa aming pamilya. Buksan mo ang kinabukasan namin nang ikaw mismo ang nagbubukas nito. Panginoon, salamat sa iyo. Sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, to God be the glory in Jesus' name. Amen. God bless you all, guys. Amen. Lahat po tayo nakakaranas nito, Ate Domi, ng Australia. Alicia Kasingal, magandang hapon. Randy Lalo. Good afternoon. See you again tomorrow and listen to this. Kim Kalaksan, listen to this. The Lord is faithful to His people. He will not try na bigyan kanya ng hindi mo makakayanan. God is after your future. In Jesus' name, the Lord is faithful to you. Amen.